Sa port of entry namin, which is sa Vancouver, pagka-land namin, nagpunta na kami agad sa pila ng kiosk kung saan ka mag-CVSA declaration. Dahil nag-advance CVSA declaration na ako using ArriveCan. Super smooth na lang process, super bilis. Inascan ko lang yung passport namin ni Afi, may kinonfirm lang ako, and then after nun, nag-print na yung declaration. And then, pumunta na agad ako sa immigration. Dalawa yung IO. Yung isang IO kung saan i-identify yung identity mo, then ibibigay mo yung address mo dito sa Canada, and then susunod na IO, ibibigay mo ulit yung passport mo at yung COPR kung saan mo siya isa-sign. Dahil PR landed kami, super smooth lang ng process. So, nag-hire ulit kami ng porter kasi ang dami naming dala. Dahil connecting flight kami, yung mga luggage namin, i-drop lang namin siya sa dropping area. Oh, so we're here na sa gate namin, B15, going to Montreal. So, ito namang biyahe na to is parang 5 hours. So, domestic flight, and waiting na lang ulit kami sa boarding time. It's still June 9, and tomorrow, we are still have another flight. Dahil meron kaming parang 5 hours layover, buti na lang may mga palaruan dito sa may boarding gate, and then nag-freshen up din muna kami. Ayan, boarding time. We're here na at the WestJet, our second flight, and we're here at the window side. It's 5 long hours. Nakakaantok, pagod na. Then meron pa ulit kami isang flight, last na yan. So, goodbye. See you later. Dito sa flight na to, 2 hours gising si Afi. Buti na lang hindi siya nagtatantrums. Pero super bored niya. After 5 hours flight, ayan, kukunin na namin yung mga luggage. Actually kasi kapag yung luggage mo is malalaki, which is kagaya namin, box yung dala namin, sa ibang carousel siya lumalabas. Pero katabi lang din siya nung regular carousel kung saan lumalabas yung mga regular luggage. So, ayun nga, super buhat tayo dito. Pero kayang-kaya naman kasi mabilis lang din naman siyang buhatin. So, nandito na kami sa Montreal Airport. So, we're going again to check in for the last flight. Dahil 7 AM kami dumating dito sa Montreal Airport at ang next flight namin is 3 PM, humanap muna kami ng pwedeng tambayan ni Api kasi sarado pa yung check-in counter. Buti na lang talaga, tinutulungan niya ako sa mga luggage namin. Ang sipag yarn. So guys, we're still here waiting for our next flight. Look at Api. Oh, nagko-color na siya para mawala yung inep. Grabe. Ang haba ng flight namin. Pero, makapagpahinga din, malapit na. Waiting na kami doon sa susunod ulit naming flight. So, pangatlo na yon. Local flight siya. And yun is PAL. Yun yung mga nagsiserve or nagkikater ng flight sa Atlantic region like Quebec, Newfoundland, St. John. And then ito, last na talaga to. After namin mag-check-in, bumaba agad kami doon sa gate namin kasi parang 30 minutes na lang is magbo-boarding time na. At nandun pa siya sa baba. Tapos dadaan ka pa sa mga security kung saan mo ilalagay or ipapacheck yung mga dala mong carry-on luggage. Pag upo nga namin agad sa airplane, nakatulog na si Api. Siguro dahil na rin sa pagod at naboboring talaga siya. And then, yung flight namin na to is may dalawang stopover, which is Quebec Airport at saka sa Seattle. Yan, pagland nga namin sa
Quebec Airport, nagkaroon ng problema yung aircraft. So, na-cancel yung flight namin. And then, tulog na tulog si Afi. Wala talaga akong magawa, as in. Buti na lang talaga, tinulungan kami ng grupo nila Mayor Belinda, ni Councilor Kim. Sila yung nakipag-usap sa airline, nagbook ng hotel namin, nagbook ng cab from airport to hotel, hotel to airport. So habang inaantay namin yung flight namin ulit, nandun lang kami sa hotel. Pero nung gabi, narasked naman agad yung flight kinabukasan. So super thankful lang talaga kami. Itong flight na to is super inip na ni Afi. Tapos sumasakit yung ngipin niya. Ang dami niya nang nararamdaman. Siguro dahil na rin sa pagod. Finally, sa dami na nangyari sa haba ng flight, nakarating din kami dito sa Labrador City. Thank you lang kay Lord kasi hindi niya kami pinabayaan. Thank you. Hi, Pipi! Pagod ka na, Pipi?